Yan. Good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan ay mayroon tayo ditong gagawing orbit pan. Ito ay hinatid lang dito sa bahay. At kung nakikita nyo ay wala na siyang screen at wala ding ilisi. At mayroon din akong napansin dito, ito ay pinakailaman na. Dahil kung nakikita nyo ay wala na siyang kapasitor. At wala na rin yung pinutol yung wire dito. So pag mga ganyan mga kabutingting, napakadali lang ganyan. At tingin ko ay nag-stack up din yata ito. Yan, una lang natin gagawin ay magte-tester lang tayo. Sa mga bago na katulad ko na hindi talaga kagalingan, pag hindi natin alam yung common, madali lang. Mamaya tester mo lang natin. Ang common nito pag mga ganitong standard ang brand ay kulay puti dahil standard itong orbit pan na ito. Yan, tester lang natin. Yan, dito ay mayroon tayong nare-reading. So, at dito naman ay wala. So dito lang ang mayroon. Yan, kung nakikita nyo. So yan ay hindi posibleng may problema yung motor niyan. So una lang natin gagawin nito ay hindi pala tayo dyan maguna. Loko ka tinga. Yan, tanggalin muna natin ito. Yan, itong tornilyo na ito. Yan. Gumamit ka lang dyan ng vice grip at saka 8mm natin. O kahit hindi 8mm ay okay lang. Basta kailangan ay matanggal mo itong na ito. Nut. Fast forward lang natin dito yung pagtanggal sa nut at gumamit lang ako dyan na T na 8mm para matanggal yung tornilyo. Ayan. So ito na, tanggal na. Tingin ko pinakailaman na yata ito ng may-ari mga kabutingting. Tatabi lang natin ito. So kung halimbawa lang bago ka nakapag-repair nito at hindi mo alam yung common, so napakadali lang. Isa lang ang kailangan mong tandaan. Yan, ito ay ibabaklasin natin lahat. So tanggalin natin yung 4 na tornilyo at ganoon din yung 2 tornilyo dito. Yan, tatanggalin lang natin yung tornilyo. Ilawan natin. Yan. Ang madilim. Ito, pwedeng sira ang motor nito, pwede ring hindi. Baka ang problema nito ay dito lang. Madalas ito na nangyayari. Pag mga ganito ay dito, may sabaga napuputol yung kanyang koneksyon or nasusunog. Madalas yan na nangyayari. Napakaganda pa naman ang rewind nito pero wala tayong nare-reading. So tanggalin din natin tong 2 tornilyo na ito. Yan. So ayan na. Sunod lang natin gagawin. Titignan muna natin ito dito. Baka dito lang may problema nito. May fuse pala ito. May fuse pa. Tingin ko nga ay pinagawa na ito mga kabutingting, pero hindi ako ang gumawa siguro nito dahil ako naman ay hindi mahilig na naglalagay ng thermal fuse. Ingay pa yung aso ko . Yan, hanapin lang natin yung kulay gray. Tingnan natin baka putol ito. Ayan, putulin lang natin. Ayan. Tapos dudugtong muna natin. Ayan, ito ay pansamantala lang ha. Pansamantala lang, pansamantagalan. Madalas kasi ito ay dito banda. Ayan, kukuha lang tayo ng tester. At on lang natin at select natin sa sana all. Kaso dito pala yung wire nya. Ayan.
Tapos tester natin ulit. Wala pa rin. Oh, lahat ay nawala na. Ayan oh. So para matrace natin, isa lang naman yung pinutol ko dyan. So kailangan natin itong buksan lahat. Itong 4 na tornilyo, tanggalin muna natin. Fast forward lang natin dito mga kabutingting sa pagtanggal ng tornilyo. Ito ay stack up, ayan oh, napakatigas, ikutin. Nag-stack up ito. Yan, fast forward ulit natin dito. Tapos gamit lang tayo ng flat screw, sungkitin lang natin dito sa gilid. Or iangat natin para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal sa rotor. Ayan, tanggal na. At okay pa ang shafting nito. So ibig sabihin, dahil okay pa yung shafting niyan, okay rin yung bushing niyan. Ayan. Tapos kuha lang tayo ng martilyo. Tatanggalin natin yung kanyang windings. Ayan, tanggalin lang natin ito. Dali pala. Tutulin muna natin yung cable tie. Ayan. Tapos dito natin ito ititester. Yan, diyan natin ititester. Dito natin ititester kung ito ba ay okay. Pagpagan muna natin, napakadumi. Yan, sobrang nipis ng tanso. Yan, testerin muna natin. Ito yung linya sa fuse. Ayun, nawala yung fuse. Ayun, meron tayong nare-reading. So ibig sabihin okay yung fuse. Tuturo ko lang sa inyo pag mga ganito. Ayan oh. Yung isang linya, ito kasi may fuse pa. So ito yung common. Yan. Nakakabit yung isang fuse at dito naman ay wala tong wala tong hibla na nandyan. Kung sabaga kabitan lang talaga yan sa fuse. Kung sabaga ito ang may hibla, ayan ito. Tapos ito ang wala. Kung sabaga nakalagay lang yan dyan na walang hibla para sa fuse. Pero kung tatanggalin natin yung fuse, itong wire na ito ay lilipat lang natin dito. Hindi yata kita. Yan, kung halimbawa itong fuse na ito ay sira, itong wire na ito ay ililipat natin yan dyan. Dahil itong wire na ito ay nandyan yung, itong dito banda ay nandyan yung isang hibla. At ito ay wala tong koneksyon. Kung sabaga nilagyan lang siya dyan para sa kabitan ng thermal fuse. So dito natin malalaman kung ito bang motor na ito ay may problema. So tester lang natin. Ayan. Ingay Jer. Ayan, mayroon tayong nare-reading dito sa kulay gray dahil kanina mayroon naman tong reading. Pero pag dito, ayan, mayroon din. So ibig sabihin, ang may problema nito itong wire na ito. Yan. At saka yung bushing sa harap. Siguro papalitan din natin ng bushing sa harap yan. So pagka ganito, hindi ko na to hahanapin ang putol nito. Magpapalit na lang tayo ng ibang wire. At mayroon na ako ditong wire na nakahanda. Ayan. Dahil alam ko, pag mga ganito, ay sigurado yan. Ang problema niyan ay yung kanyang ito. Yung wire. Pero sabi ko nga kanina, ito ay ginawa na. Pero, para yatang may nilagyan nga ng fuse. Pero may jumper na rin pala ito. Ayan o. May isang hibla na. Ewan ko lang kung kita. Ayan o. Yung, ayan. Ayan. Hibla yan. So, ibig sabihin, nakarekta na rin pala ito. Nilagyan pa ng fuse. Pero nakarekta na rin pala. So, puputulin lang natin yan. Kahit wag na putulin na natin siya agad yan. Tapos, ililipat naman natin itong puti. Itong wire na ito dito. Pero, ayan ay hindi natin ililipat dahil mag-wirings tayo ng panibago. Ito ay madali lang.
kahit isa lang ang tandaan mo, yung common lang, kung alin ang common. Kahit hindi mo na tandaan yung dalawang wire na yan, kung saan mo ipagkukunik mamaya. Yan ay napakadali lang. Kahit wala nang wiring diagram, ayan ay kayang-kaya yan. So balatan lang natin ito. Ayan. Tapos hindi pa pala ako nakasaksak ng hinang. So magsaksak muna ako ng hinang. At continue ako mamaya pagka may mainit na ng hinang. Pwede rin pala habang tayo ay magpapainit ng hinang, magpapalit tayo ng bushing dito sa harap. Yan. At tingin ko nabasag pala yung mga spacer nito, dahil kung nakikita nyo, yan wala nang spacer. Kaya makikita nyo rin yan. Kuha lang tayo ng soldering iron. Yan, ito yung soldering iron natin. Tapos kaso itong aking soldering iron, tignan nyo, ayan, naglalaro na, pumapasok sa loob dahil hindi ko na ito mahigpitan. At ganoon din ito dahil kinalawang. So ito ay gaganituhin lang natin yan para hindi siya, yan, ayan na, okay na yan. Kaso pag uminit ay luluwag na naman yan. Yan na, naghahanap na ng kapalit. Kuha lang tayo ng bushing dito. Ayan, yan yung bushing natin. Yan, habang nagpapainit tayo ng hinang ay magpapalit din tayo ng bushing. So tanggalin muna natin tong stopper. At tingin ko para yatang ano ba to, hindi na ito sa kanya. Ayan, putulin na natin at papalitan na lang natin yan mamaya. So dahil ito ay kinalawang, umiikot naman siya, kaso baka umiikot na rin yung bushing nito. So ganituhin na lang natin yan, tatanggalin na lang natin diretso. Tigas tigas, tanggalin. Yan. So ito yung sinasabi ko kanina na wala ng spacer. Yan, basag na. Pukpukin lang natin bahagya, ibabalik natin. Nako, nabasag din. Ayan, ay papalitan na lang natin yan mamaya. Ayan, durog-durog na yung spacer nya. So mahirap okay na yan. Ayan, tapos yung bushing na sira ang gagamitin natin kung wala tayong spacer mamaya. So ito ay iangat lang natin ito bahagya para hindi tayo mahirapan sa pagpasok ng bushing, dahil pag mga ganito medyo mahirap ang lock ng ganito balik. So para-paraan lang para hindi mahirapan. Yan, pwede na yan. Tapos kuha tayo ng bushing. Yan, pasok lang natin yan dyan. Tapos lalagyan natin ng langis yung foam. Pwedeng mamaya na. So ito ibabalik lang natin. Ayan. Ayan na. So titignan lang natin ito kung ito ba ay maluwag. Ayan, hindi magagalaw sa kamay. So ibig sabihin ayan ay maganda ang pagkalak niyan. Dahil kahit ganituhin mo sa kamay, yan, hindi mo magagalaw-galaw. Kasi kung kahit bago ang bushing, kung maluwag yung pagkalagay sa lock sa bushing, ibig sabihin uugong pa rin yan. At mayroong nag-comment sa akin dyan, bago na raw bushing pero umuugong. Pero pag ikutin mo siya na hindi nakasaksak ay pre-well. So ito lang, tignan nyo ito yung lock sa bushing, baka mamaya ay maluwag. So uugong po talaga iyon. So sunod lang natin gagawin ay lilihain siguro natin ito. Ganon din ito. Itong kabila ay wala namang problema ang bushing nito. Dahil wala nga akong nakakapa na tawag niyan guhit.
kung sa baga okay talaga, pero papalitan na lang natin lahat yan ng bushing para mas maganda, para tumagal. At kukuha muna ako ng liha at lilihain ko muna ito, at siguro yung pagliha nito ay hindi ko na ipapakita, basta yung pag nagliha tayo ay paganyan, hindi paganyan, kasi kung may groove, kung paganyan ang pagliha mo, lalalim lang lalo yung groove. So dapat ang pagliha ay paganyan. So yan, nalinis ko na yung shafting nya, yan kung nakikita nyo, yan. Ganon din dito sa kabila, at hindi ko nga masyadong pinakainis pa. Yan ay pwede na, basta malinis lang. So sabi ko kanina, ito ay papalitan natin ng bushing, pati yung likod ay papalitan na rin natin. At pagpagan muna natin ito. Putulin na rin siguro natin ito dahil papalitan naman natin ng wirings yan. Hindi, bakit nga ba pala natin ako lang pala gumagawa, loko katinga. Ayan, gaganito lang natin yan para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal ng bushing. Ayan, tapos iangat lang natin ng konti. Wag na hindi na kailangan tanggalin yung lock para hindi mahirapan. Pag tatanggalin mo yung lock, medyo mahirapan kapag mga ganitong klaseng electric pan. Kaya wag mo na tanggalin ang lock. Ito kasi ay standard. At minsan pagka ito ay napupunit, ito yan, itong bilog na ito ay napupunit yan dyan. Pag napunit yan, ako, mahirapan ka sa pag-lock lalo ng bushing. Kaya wag na natin tanggalin yung kanyang lock. Balik-balik ka tinga. Medyo mahirap, pero ayan ay matatanggal din. Tapos saka natin ito ilabas yung kanyang bushing. Yatang nahirapan ako gamit tayo ng iba. Dapat natatanggal na yan dahil maluwag na yan. Ako, hirap naman. Gamit lang tayo ng Philips ko na mahaba. Medyo nahirapan ako yan. Ayan, medyo nahirapan tayo sa pagtanggal ng na ito, bushing. Ito ay mayroon na siyang gasgas. Ayan, yung gasgas nya. Mayroon na siyang gasgas. Pero hindi pa naman masyado ito, pwede pa nga ito, pero papalitan na lang natin para mas tumagal. Pero ito ay wag natin itatapon dahil gagawin nating spacer yan. Palitin tayo ng bushing. Yan, ito ay kabit lang natin. At para hindi tayo mahirapan, angat lang natin ito konti lang. Yan. Yan, ito pala. Tingnan natin kung ito ba ay papasok na. Medyo matigas Gamit tayo ng flat screw. Yan. Hirapan tayo dito sa isa na to mga kabuting-ting Ayan, tapos pasok natin yung bushing. Ayun. Tapos tutulak lang natin ito. Kita nyo, kung narinig nyo, tumunog. Tapos gaganituhin natin. Ayun, gumagalaw. Ayan, gumagalaw Gumagalaw yung bushing. Hindi katulad doon sa harap niya ay hindi siya nagagalaw. So ang gagawin lang natin dyan ay kuha lang tayo ng flat screw, tapos pukpukin natin. Nagtitaklong yung naglalaro ng basketball, binato na yung bubong namin sa bola. Anak ng tipaklong, gulat na gulat si Inting muntik nang lumipad yung kaluluwa ko doon Anak ng tipaklong mahirap pagka malapit yung bahay mo sa laruan ng basketball sa court. Ayan,
Hindi na talaga nagagalaw yung bushing. So, ibig sabihin ay okay na yan. Susunod lang natin gagawin ay lalagyan natin ng langis yung kanyang dito, yung foam. Yan. At ganun din tong kabila, lalagyan din natin. Kailangan pag naglagay ka ng bushing ay maganda yung pagka-lock nya. At yung siguradong hindi siya magagalaw sa kamay pag iyong gagalawin. So dito tayo sa pagwa-wirings. Mainit na siguro tong aking hinang. Yan, ito tanggalin lang natin ito. Yan. Tapos putulin na natin yan mamaya. Tanggalin din natin ito. Ito ay linya ng fuse. Kung naman ay hindi talaga naglalagay ng thermal fuse, at kung bago ka nga napadpad dito sa aking munting channel, ako ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo kung gagayahin nyo. Ayan ay walang sapilitan. Pero yung dito na nakalagay na wire kanina ay yun yung common. Ililipat lang natin dito. Sa lip na dito ay ilalagay natin yan dyan. At dito sa dalawang wire na yan ay hayaan mo na yan. Huwag mo nang tandaan yan. Ayan ay napakabilis. Lalo na pagka hindi ka matandain. So huwag mo nang tandaan yung dalawang wire na yan. Ayan ay napakadali lang. Kahit hindi ka na gumamit ng tester o ano pa man dyan. O kahit hindi ka man marunong bumasa ng wiring diagram, ay napakadali na lang yan. So ito yung gagamitin natin na wire. Ito ipapalit natin. Iniksian ko lang para hindi takaw soldering lead. Ayan. Tapos bago natin i-wirings ay tingnan muna natin, baka mamaya may problema din yung wire na ikakabit natin, para hindi tayo pabalik-balik. So testerin lang natin. Yan. Dilaw. Wala pa pala, hindi pa pala ito nabalatan. So ayan. Testerin muna natin. Dilaw. Okay. Pula. Okay. Puti. Yan, okay lahat. So ibig sabihin okay tong wire na ito. So ibig sabihin ay pwede itong ikabit dito. Sunod, lagyan lang natin yan ng soldering lead, yung wire. Yan. Yan, lagyan lang natin ng soldering lead yung dulo ng wire. So ayan, nalagyan na. Dito sa tatlong wire na ito ay kahit anong kulay ang pwede mong ilagay sa common. So dito yon. Yan, dito. Kanina yung puti ay dito yon. So kahit ano, sabi ko, kahit anong kulay ng common ang ilalagay natin, basta tandaan mo lang ang kulay, kasi hindi mo makakalimutan yan dahil iisang kulay lang ang tandaan mo. Halimbawa itong dilaw, so kabit natin yung dilaw. Ito lang tatandaan mo, yung common lang. Doon sa pagwa-wirings, kahit hindi ka matandain ay makukuha mo yan. Basta itong kulay dilaw na ito ay yan lang ang tatandaan mo, na yan ang common. Para to sa mga sa mga katulad ko na hindi marunong bumasa minsan ng wiring diagram. Itong dalawang wire na ito, puti at saka pula, yan ay napakadali na lang yan. Basta sinabi ko kanina, ang tandaan mo ay yung kulay dilaw. Dahil ito yung ginawa nating common, or ginawa kong common. So yan ay lagyan lang natin ng cable tie. Yan. Paalala ulit, ang ginawa kong common nito ay kulay dilaw. So ito ay ating i-assemble na. Kaso yung spacer pala nito, kulang tayo sa spacer, pero madali na lang yan. Yan.
Yan lang. So ito ay ating babalik lang natin. Kung sa paggagamit lang tayo ng martilyo o kahit anumang bagay dyan na basta maibalik mo. Yan. At pagpukpukin mo ay huwag mo lang isali yung kanyang winding sa pagpukpuk. Dahil pag nasali yan, salit na magagawa, ayan ay hindi na magagawa. Ayan, pwede na yan. Ayan. Tapos linisan muna natin ito. Yan. Tapos ito pasok natin dito bago natin isuot doon sa motor. So dito mga kabutingting ay ipinash forward ko dahil nagkamali ako dyan sa pagsalpak sa motor doon sa pinaka housing niya. Ayan, kasi ay hindi nagtatapat at uulitin ko pa ulit yan. Naiipit yung wire. Mali ako mga kabutingting. Yan ay ayusin ko lang muna. Dapat pala dito. Nilagay ko tuloy dito. Dapat pala dito itong wire na ito. Anak ng tipaklong talaga. Yan. Ano muna kayo dyan? Stipot lang muna. Ayusin ko lang. Dahil medyo nalilito ako. Ayan, ayos na. So try natin ulit. Baka ito ay mali na naman. Mababas tayo nang wala sa oras nito. Pabalik-balik yung gawa. Ang trabaho. Yung mahirap pagka hindi tayo nagguhit. Pag may guhit, ayun, walang sablay yun. Yan. Ayun. Sumakto din. Pinahirapan pa si Inting Yan, tornilyo lang natin ito. So dito mga kabutingting ay finish forward ko lang yung pagkabit sa dalawang tornilyo dito sa takip. Hindi tayo master nito ay hindi natin makukuha. Alis ka muna dyan, Jer. Alis ka muna dyan. Yan. Tapos pasok natin ito. Oy. Wala na. Marupok na. Hanap lang tayo ng spacer. At yung spacer na dati niya ay wala na. Dali na lang mabasag. So yan. Meron tayo dito nakikita. Ito ay sikanhan lang. Pero ito ay okay pa. Yan. Matigas pa. Pasok natin ito dito. Tapos itong bushing na yan. Try lang natin itong ipasok kung sakto ba yung rotor nito. Kailangan itong rotor na ito dito ay tatama dito sa pinakakanto. Ito lang yung halimbawa ko sa halip na dito. Yan, dito dapat tatama ito. Yan. Tignan natin. Kailangan ba natin maghanap ng washer? Ayun. Okay lang. Pero ayun ay hindi pwede nating hindi wawasiran. So yan ay wawasiran natin or lalagyan natin ng spacer. Ayan. Itong spacer na ito ay matibay ito. So lagyan lang natin. Yan. Ayan. Tapos itong bushing na sira, ilagay natin, gagawin natin ng spacer yan. Tapos maglalagay tayo ng washer or spacer pa rin. Dadagdagan natin ito. Ayan, try natin. At sakto lang ba? Kung masikip ay magbabawas na lang tayo. Lalangisan pala muna natin yung ehe. Yan. Lagay natin ito. Tapos pukpukin lang natin. Tapos dandahan lang pagpukpukin nyo to. Baka mamaya mabasa. Gaya na ay malambot. Kaso walang play. Wala. Ulitin natin. Mukhang malaki yata. Mukhang hindi maganda ang pagka lapat Piskot ba itong aso na ito? Nanggugulo pa. Ayan, balik tayo. Tumakbo yung aso ko.
Yan, tanggalin muna natin. Baka ito hindi maganda ang pagka ano nito. Yan, ito didiin muna natin sa ilalim. Didikdikin muna natin. Ayan. Tapos ang maganda nito ay tanggalin muna natin ito, masyado itong mahaba. Yan, itong spacer na to na bushing ang ilagay natin, yung maiksi. Tingnan natin. Ayan ha. So ayan. Tapos kuha na lang tayo ng bushing na bago. Gawin nating spacer. Dahil itong spacer na to masyado itong mahaba. Itong bushing na ito. So ito na lang bago. Ayan. Tapos lagyan natin ng washer. Manipis. Ayan. Tapos pukpukin lang natin. Sabi ko yung saktong pukpuk lang. Ayan. Tapos ganyan na rin natin. Ayun. Saktong sakto lang talaga. Ayan. Tapos balik natin yung tornilyo. So dito mga kabutingting ay pinas forward ko sa pagbalik sa apat na tornilyo sa pinaka motor nya. Ayan. Ayan, saktong sakto lang talaga. Napakalambot. So hanap muna ako ng stopper dito. Dahil yung stopper yung kanina ay hindi yun para dyan. Ayan, meron ako ditong nakikita. Para yatang dumilim para yatang uulan pa. Yan, ito ay tumalsik. Ayan. Pwede na yan. Tapos balik na natin yung tornilyo dito. Ayan. Lagay natin yan dyan. Para makita, lagay natin yan dyan. Para makita yung ginagawa. Tapos kita ba? Medyo dumilim Tapos pasok muna natin ito dito. Mas maganda kung gagamit tayo ng long nose. Dali, gagamit muna tayo ng long nose. Bababa muna natin yan. Ayan. Meron ako ditong long nose. So itong ating ipapatong para hindi tayo mahirapan. Kailangan mo kasing ibalik yung washer. Tapos gamit tayo ng long nose. Ayan, para hindi tayo mahirapan. Saka natin ipasok. Ayun, pasok na pasok. Tapos lagyan natin ng washer. Balik natin yung nut. Tapos kuha tayo ng plies. Ipit natin dito sa pinakaulo nya. Tapos gamit tayo ng T na 8mm. Saka natin ikutin. So ayan. Ano na natin. Sabi ko kanina hindi problema yung kung hindi ka matandain pag mga ganito orbit pan or ceiling pan, yan ay napakadali lang. Basta tinandaan mo lang kung alin yung ginawa mong common kanina, yun ay kulay dilaw. So kahit mamaya na natin ipalusot para makikita nyo kung ano yung gagawin ko. Tignan natin kung ayan ay aandar na. Diyan pa talaga umupo yung or humiga yung aking aso Yan, kukuha lang tayo ng wire. Dahil ako ay naubusan ng kapasitor mga kabutingting. Kaya mayroon ako ditong kapasitor. Second hand lang. Yan, ito rin yung wire nya kanina. Yan, yung puti at saka ito lang ang gamitin nating wire. Pupulupot natin ito dito sa
kapasitor, dahil sabi ko nga ay wala akong kapasitor na bago. Ito ay second hand, pero ito ay sira na ito. Ito ay 1.5 pero mayroon na lang ako ditong nare-reading na 1 UF. Pero ayan ay gagana pa rin kahit 1 UF, dahil itong gagawin ko ay rekta dahil wala itong switch. Dahil yung dinala sa akin ng may-ari ay wala itong switch control. Yan, para baka isipin nyo ako ay nag-iimbento. So ito ay ating ititester lang. Yung ilang microfarad na lang ma-reading natin ito. Ay 0.9 na lang pala. Ayan ay pwede kahit 1.9. Ayan ay aandar. Kaso salita ako ng salita, hindi pala nakikita buwang katinga. Ayan o. Ayan ay ayan o, 0.9 na lang nanofarad. So, ibig sabihin, ayan ay pwede pa. Pan-testing lang naman. Ang importante ay umandar. Dahil sabi ko nga, inaubusan ako ng kapasitor. So, pulupot lang natin ito dito. Kung sabagay itong gagawin ko ay halimbawa na lang ito mga kabutingting. Doon sa, para hindi ka malito sa pag-wirings nito. Kahit isa lang ang tatandaan mong wire ay hindi ka na hindi makukuha mo ang wirings niyan. Walang kahirap-hirap yan. Ayan. Kung sabaga testing lang natin ito dahil wala tayong kapasitor na medyo maganda. Ayan. Para makikita nyo yung gagawin. Ayan. Tapos tanggalin ko muna ito yung sa hinang natin. Tapos kukuha lang ako ng power cord. Ayan. Ito muna yung power cord na gagamitin natin. Usog natin ng konti. Parang naaalanganin ako eh. Ayan. Para pag pumutok, yari yung aso. Ito ay balatan muna natin yung isang linya sa power cord. Ayan. Kung natandaan nyo kanina, sinabi ko na ginawa kong common ay kulay dilaw. At yung dalawa na yan ay madali na lang yan. Kung alin ba ang saktong pag-ikot nyan. Ayan. Pulupot lang natin yung common sa isang linya sa power cord. Tapos lalagyan natin ito para safety tayo. Mamaya mangisay na lang tayo bigla. Medyo mahirap ay pumasok. Ito, try natin. Spaghetti. O, ayan. Di ba? Tapos itong wire na ito ay kahit saan natin to ikabit dito sa kapasitor. Ang importante nito ay mahanap mo yung saktong pag-ikot. Yan, kahit isang wire lang ang tatandaan mo, yung common lang, at dito hindi mo alam kung saan ang tamang koneksyon dyan, ay napakadali na lang yan. Tapos kuha tayo ng wire para yan ay makikita nyo kung sakto na ba yung ikot nyan. Yan. So dahil ito ay nakatihaya, dapat ang pag-ikot nito ay paganyan. Yan, paganyan naman, paganyan. Ito ay ating, yan, lalagay lang natin yan dyan. Kitang kita pa rin yan. At starring yung aso ko. Ayan. So hahanapin lang natin yung saktong pag-ikot dyan. Kung sabaga manghuhula muna tayo dito, dahil sabi ko nga ay ang importante mong tandaan itong common lang. At dito sa pag-wirings ay hindi mo na kailangan yan tanda-tandaan, malilito ka lang dyan. So ganito ang diskarte niyan para hindi ka malito sa paghanap ng tamang wirings. At kailangan, ulitin ko lang, paganyan ang ikot, paganyan dapat. So ayan na. So kung sa baga manghuhula lang tayo, yan. At kung gagayahin nyo ito kunting pag-iingat lang dahil medyo delikado itong ginagawa ko. Ayan, dahil
dahil tayo ay maghuhula lang, ito ikikis-kis lang natin at tignan nyo kung ayan ay iikot kung saan banda. Ayan, sakto ang pag-iikot niyan. Ayan oh. Oh, di ba? Kita nyo naman siguro. Oh, ayan, paganyan ang ikot. Pero kung halimbawa naman dito natin na i-testing 'yon, ayan, pwede naman basta ang gagawin nyo lang ay kung sa baga saglit lang, wag niyo patagalin. Ayan oh, pabaliktad yung ikot niyan. So pag pabaliktad, ibig sabihin wala yang hangin. Ayan oh, pabaliktad yung ikot. Pero so pag ililipat mo naman dito, ayan ang tamang ikot niya. Ayan oh. Paganyan ang ikot niya. So kahit hindi mo natandaan yung dalawa, dito ka na lang, lipat-lipat mo lang, ay napakadali na lang. So ito yung puti. So ang gagawin natin, hugutin muna natin yung ano. So ganyan yung tamang pag-wirings niyan. Di ba? Napakadali lang. So kahit hindi mo alam yung tamang wirings dito sa capacitor, basta hanapin mo lang ay pag nakaharap ka sa electric fan at nakatihaya ito ay yung pakanan ang ikot. Kasi kung ililipat mo dito sa pula na ito, pula na may kasamang orange, ay paganyan ang ikot. So hindi yun ang tama. Kasi pakaliwa naman yun. So dapat paganyan. So try natin ulit. Ayan, kung nakita nyo ay okay na. At medyo hindi pa ito kabilisan dahil ito ay sira yung kapasitor. Pero naipakita ko sa inyo dito kung na ito ay gumagana na. At ang pinakaano ko lang dito sa inyo ay kahit isang wire lang ang inyong tatandaan kung alin ang common. Dito sa dalawa ay hindi na kayo mahihirapan dyan kasi ililipat-lipat nyo lang naman at hahanapin nyo rito sa actual kung alin yung pakanan. So yun lang ang may share ko sa inyo. At siguro ay dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito dahil ito ay walang ilisi, walang screen. Kung sa bagay yung ang dinala lang dito sa aking bahay ay yung ito lang, dinala ng may-ari. So ayan, bali dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo itong video na to at kung mayroon ka ditong kunting natutunan sa ibinigay kong idea, pwede bang palike at pakishare na rin para makita ng iba at kahit papano ay mayroon din silang matututunan. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.